Good day mga ka-Fixit! How to drive on uphill, revamp mga ka-Fixit. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. For today's episode, quotes mga ka-Fixit. The road to happiness often is not straight. There are curves along the way called mistakes. Traffic lights we call friends. Warning lights called family. A powerful engine known as love. A good insurance called faith. Plenty of fuel called patience. And finally, an expert driver called God. God bless and good morning po sa inyong lahat. Okay mga ka-Fixit, nandito na naman tayo ngayon sa Pala-Pala. At lalampasan na natin itong Robinson's Pala-Pala mga ka-Fixit. At dadaan tayo dito sa isang intersection na kung saan ay uphill. At sinadya kong dumaan sa ganitong oras para mapakita ko sa inyo kung paano magmaneho kapag ganitong uphill na maraming sasakyan mga ka-Fixit. So busy traffic, heavy traffic dito sa uphill na ito. Ito yung isa sa mga nakakatakot na senaryo kung saan pwede kang malagay at mahirapan sa pagmamaneho. Pero don't worry dahil ibabahagi ko sa itong video na to para kapag napadaan ka sa uphill, alam mo na yung iyong gagawin. So unang-una mga ka-Fixit, kapag uphill driving, kailangan marunong ka na magtimpla ng iyong clutch at silinyador. So alam mo dapat ang functions ng bawat pedals na yan. So para hindi ka mahirapan mga ka-Fixit, syempre dapat nakapag-practice ka na. At gagawin ko ngayon sa video na to yung dalawang paraan ng pagpaparangkada kapag ka nasa uphill ka na kalsada. So meron tayo actually 4 na paraan para gawin ito, pero to make things short and easier for you mga ka-Fixit, dalawang paraan na ibabahagi ko sa iyo na madali lang mga ka-Fixit. Yung unang-una yung gagamit tayo ng handbrake, at pangalawa yung brake pedal lamang yung ating gagamitin. So sa pagkakataon na ito mga ka-Fixit, dahil uphill nga ito at merong mga lumalabas galing sa Robinson, nag-iwan ako ng puwang sa aking harapan para makadaan yung mga lalabas galing sa Robinson. Tingnan mo, nabara na sila, hindi sila makadaan dahil may mga nakaharang ng sasakyan. So ang tamang as a defensive driver at para makapagbigay tayo sa ibang mga nagda-drive din, dapat nag-iwan sila ng puwang sa harapan nila para makadaan yung mga galing doon sa Robinson, no? Hindi sana sila nata-traffic since traffic naman yung kalsada na ito. So una kong gagawin mga ka-Fixit na paraan ng pagpaparangkada is yung naka-handbrake. So nakatapak din ako sa aking brake pedal just in case na bumitaw yung handbrake, hindi tayo aatras kasi merong nakatutok na sasakyan sa likuran natin. So gagawin ko ngayon, kapag go na, ika-clutch to the biting point ko, then bibigay ako ng gas, i-disengage ko yung ating handbrake. Okay? So be careful lang mga ka-Fixit when doing this na hindi aatras yung ating sasakyan sa likuran para hindi tayo makadami sa sasakyan. Nakikita ko go na. So clutch all the way down, first gear, ika-clutch to the biting point ko at magbibigay ako ng gas. I-disengage ko yung ating handbrake para mag-proceed yung ating vehicle. So ayan. So ulitin ko mga ka-Fixit ha, dahil may mga lumalabas galing sa Robinson. So ika-clutch all the way down ko, first gear. Pagbigyan natin itong papasok sa Robinson mga ka-Fixit. Ayan, clutch all the way down, first gear, clutch to the biting point, magbibigay ako ng gas 1,000 RPM, 1,500 RPM, di-disengage ko yung ating handbrake. I-hold ko lang sa clutch biting point yan, tuloy-tuloy lang ako magbibigay ng gas. Ayan, ulitin natin yan. So sinasadya ko na ulit-ulitin para makita mo mabuti. Clutch all the way down, first gear, clutch to the biting point, magbibigay ako ng gas 1,500 RPM, di-disengage ko yung ating handbrake. I-hold ko lang yan sa clutch biting point at tuloy-tuloy lang ako magbibigay ng gas. Ayan. Okay. One more time. Clutch to the biting point. Clutch all the way down, first gear, clutch to the biting point, magbibigay ako ng gas 1,500 RPM. Disengage natin yung ating handbrake para maarangkada yung ating sasakyan. At kapag ang takbo ng ating sasakyan is 10 kilometers and above na, pwede na natin bitawan yung ating clutch all the way up dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at this point. Ayan, nakita nyo ilang beses kong ginawa yun mga ka-Fixit. So hihinto na ako sa point na to, i-engage ko na yung ating handbrake, lalagyan natin sa neutral yung ating transmission, clutch all the way up. Pero hindi ko aalisin yung aking paa sa brake pedal dahil nasa uphill tayo, just in case na bumitaw yung ating handbrake, hindi aatras yung ating sasakyan. Nakita mo ka-Fixit, nag-iwan ako ng puwang sa harapan natin, at least 1 car apart dahil nasa uphill tayo. So hindi natin alam kung beginner or professional driver or matagal na nagmamaneho yung driver ng sasakyan na nasa harapan natin. So hindi natin alam kapag ka nag-go na baka mapaatras siya ng konti
madali yung sasakyan natin. So huwag tayo magte-tailgating kapag ganap sa mga uphill na kalsada tayo. Lagi tayong mag-iiwan ng puwang. Okay? So nandito tayo sa lane na to, nasa gitnang lane tayo kasi dediretso po tayo ng SM Palapala. Kung baga dun sa intersection, dediretso tayo kaya nandito tayo sa portion na to. Pero kung makanan ka dyan ka sa farthest right, kung kakaliwa ka naman, dito ka sa farthest left. Okay? So dapat sa mga ganitong pagkakataon, alam mo kung saan ka papwesto para hindi ka mag-cause ng aksidente at delay sa ibang mga nagmamaneho. Okay? So pinakita ko sa iyo kanina yung unang paraan ng pagpaparangkada na gumagamit tayo ng handbrake. Usually ginagamit yan ng mga beginner pa lamang magmaneho. Hindi pa masyadong sanay sa pagtimpla ng clutch and accelerator pedal. So gagawin naman natin ngayon, hindi ako gagamit ng handbrake. Sabihin na natin, halimbawa sira yung handbrake or hindi na kumakapit yung handbrake and the stop and go traffic. So kung stop and go traffic, magkukos kasi ng delay kung gagamit ka pa ng handbrake. So para mas mabilis, brake pedal lamang yung gagamitin natin. Okay? So ito yung tinatawag kong advanced method mga ka-fixes. So technically, kailangan nakapag-practice ka na, sanay ka na magtimpla ng iyong clutch at iyong gas pedal. So i-disengage ko na yung ating handbrake at ang gagamitin lamang natin ngayon ay mga pedals natin para makapag-drive dito sa uphill na ito. So siya nga pala, medyo incline na rin to, mataas-taas na rin itong uphill na to. At talagang kung halimbawa magkamali ka rito or mapahinto yung makina mo at hindi mo alam yung gagawin, medyo mapapa-atras ka talaga. And ang nagpahirap pa dito sa uphill na to, matraffic talaga to sa mga ganitong klase ng oras kasi nga may Robinsons Mall dito at may SM Palapala, so matraffic talaga to intersection na to. Okay, so ang gagamitin lamang natin ay ating brake pedal. So pag nag-go na, clutch all the way down, first gear. Immediately mga ka-fix, at pag narilis ko yung aking brake pedal, magbibigay ako ng gas 1,500 RPM at nilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch. Yan. So pwedeng mauna yung clutch biting point. Then release mo yung brake pedal, magbigay ka ng 1,500 na RPM ng gas. Okay? So ulit-ulitin ko yan, gagawin ko sa video na ito. Tingnan mo mabuti yung pedal, yung ginagawa ko sa pedal. Yan. Actually, ang unang tawag ko dito ay ninja moves dati, pero ngayon clutch and gas method na mga ka-fixed, or advanced method ng pagpaparangkada sa uphill. Okay? So yan. So inabot ulit tayo ng stoplight mga ka-fixed. Okay lang yan, at least meron pa ako ulit pagkakataon para may ipakita sa'yo kung paano magpaarangkada ng sasakyan na pedal lamang yung ginagamit. Okay? So palagi mo tatandaan, mag-iiwan ka ng puwang sa iyong harapan kapag nasa mga ganitong klase ng kalsada ka na uphill. So meron pang dalawa pang paraan. Yung hindi ka gagamit na, yung gagamit ka ng handbrake pero gas then clutch method yung iyong gagawin. Meron din naman isa heel and toe method, pero ipapaliwanag ko yun on another video mga ka-fixit, kasi medyo advanced method na yun ng pagpapaarangkada sa mga uphill na kalsada. Okay? Tatalakayin natin yan on another video para mas detalyado. So meron na pala akong ginawang video tungkol dito sa uphill driving. Detailed video yon, at kung gusto mo mapanood dyan, maglalagay ako ng link ng video nyo sa upper portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Sa mga hindi po nakakaalam, umiilaw lamang po or nag-high beam yung ating tail light kapag nakaapak tayo sa ating brake pedal. Pero pag naka-engage po yung ating handbrake, hindi po yan mag-high beam. Naka-low beam lang po yan, or yung ordinary na naka-on yung iyong tail light. So nag-high beam lamang po yan kapag tinapakan mo yung iyong brake pedal. Okay mga ka-fixit? Itong nasa harapan ko, alam ko na nakatapak siya sa kanyang brake pedal kasi naka-high beam po yung kanyang taillight. Okay? So nakatapak ako ngayon sa aking brake pedal, i-disengage ko yung ating handbrake dahil tayo ay magpapaarangkada na gamit lamang ang ating mga pedals. Inaantay lamang natin na mag-go. And napansin ko yung stoplight natin, naka-off siya. So meron niyang enforcer na nakatayo doon sa gitna, siya yung nagmamando ng trapiko. Okay? So antayin lamang natin mag-go. So sa mga ganitong pagkakataon, obserbahan mo yung sasakyan na pinakamalayo mong makikita sa unahan. Ako, nakikita ko yung jeep na nasa unahan. So pag nakita ko yan na medyo umarangkada na siya, ibig sabihin naka-go na. So magpe-prepare ka na nun. Huwag mong intayin na yung sasakyan na nasa harapan mo yung aarangkada, tsaka ka pa lamang magpe-prepare. Medyo malilate ka nun, ka-fix it. A little longer than a few minutes later. Ayan, nakita ko, nag-go na sila. So clutch all the way down, first gear. Ayan, clutch to the biting point, and immediately magbibigay ako ng gas pagbitaw ko ng aking brake pedal. 1,500 RPM of gas. Ayan. So applicable tong ganitong method, advanced method natin, lalong-lalo na sa mga stop and go traffic na uphill kagaya nito. Ayan. So siya nga pala, pag in-hold mo sa clutch biting point yung clutch, huwag mong i-hold ng sobrang tagal mga ka-fix sa clutch biting point. Ultimately 3 to 5 seconds lang yan, or until yung speed mo is mag-go ng 10 kilometers and above.
at pwede mo nang bitawan yung iyong clutch all the way up dahil hindi ka na mamamatayan ng makina at that point. So anything more than 5 seconds na pag-hold sa clutch to the binding point ay masyado na pong tataas yung temperatura dun sa ating clutch lining at maaari ito mapudpod unnecessarily. Okay mga ka-fixit? So yan, sa video na to pinakita ko sa iyo yung dalawang paraan ng pagpaparangkada at pagmamaneho sa uphill na kalsada mga ka-fixit, yung ating beginner method and advanced method. Okay? So meron lamang akong bilin sa inyo mga ka-fixit dahil meron tayong 4 na things to consider when driving on an uphill. So yung unang-una, vehicle power. Kailangan alam mo, kilala mo yung sasakyan, gaano ba kalakas ang bigay ng power niyan, ano ba yung capabilities niyan, and gaano ba kalakas ang bigay ng power niyan mga ka-fixit. Okay? So pangalawa, vehicle load. Kailangan alam mo yung capacity at sumusunod ka sa tamang capacity ng iyong sasakyan, yung kanyang vehicle load, maximum load. Okay? Puno ba ng pasahero yung iyong sasakyan? Puno ba yan ng bagahe sa iyong compartment? Kailangan alam mo yun mga ka-fixit, and don't overload your vehicle, lalo-lalo na kapag magmamaneho ka sa mga uphill na kalsada. So pangatlo, yung uphill angle. Gaano ba ka-stiff yung angle ng uphill na yan? Sobrang pa-uphill ba yan? As in sobrang taas, sobrang tarik? So dapat ma-assess mo yan mga ka-fixit para makapagmaneho ka ng maayos sa uphill na yan mga ka-fixit. Okay? So pang-apat, driver skills mga ka-fixit. So dapat considerable na yung iyong pagpapractice at marunong ka na ng pagtimpla ng iyong clutch at yung gasoline pedal para makapagmaneho ka ng maayos sa mga uphill mga ka-fixit. With that being said, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Kailangan mo yung ka-fixit, importante yan, lalo-lalo na ngayon na nagpapractice ka pa lamang magmaneho. And that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli! Paalam!